Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay susuriin natin ang paksaang tamang pagkonsumo ng guyabano upang protektahan ang ating mga bato. Naisip mo na ba na ang isang masarap at sariwang guyabano na itinuturing na napakalusog ay maaring maging isang tahimik na pasanin para sa iyong bato kung mali ang pagkakatambal sa pang-araw-araw mong pagkain? Marahil, sa isang payapang hapon tulad ngayon, marami sa atin ang nasa pamilyar nating kusina, hawak ang isang hinog na guyabano na kinuha mula sa ref. Ito ay isang prutas na napakalapit sa puso ng mga Pilipino. Ang isang makatas na guyabano ay nagdadala ng sariwang lasa ng kalikasan na nagbibigay sa atin ng kapayapaan ng isip na pinipili natin ang pinakamabuti para sa ating kalusugan. Gusto na ilan na hiwain ang guyabano at kainin ito na sariwa kasama na mga gulay, habang ang iba naman ay ginagawang shake, juice, o sangkap sa kanilang pamilyar na sinigang o iba pang lutuin. Sa isip ngang marami, ang guyabano ay matagal nang itinuturing na simbolong kalusugan, ngang dieta na nakatulong sa paglilinis ngang katawan at pagprotekta sa puso. Hindi iyan mali, mga mahal kong kaibigan. Ayon sa modernong nutrisyon, ang guyabano ay naglalaman ng maraming benepisyal na bioactive compounds at antioxidants na sumusuporta sa proteksyon ng sel. Ngunit ang isang bagay na bihirang ipaliwanag ng detalyado ay kung minsan ang problema ay hindi nasa pagkain mismo kung ito ay mabuti o masama, kundi sa kung paano natin ito pinagsasama sa isang pagkain. At ito ang dahilan kung bakit ako nag-aalala sa loob ng 35 taon ng aking karanasan sa nephrology. Maraming pasyente ang aking nakilala na hindi kumakain ng hindi malusog. Nililimitahan nila ang alak at pritong pagkain, kumakain ngang maraming gulay at prutas, at palaging naniniwala na inaalagaan nila ng mabuti ang kanilang katawan. Gayunpaman, ang kanilang mga kidney function indicator ay tahimik na lumalala sa paglipas ng panahon. Nasaan ang ugat ng problema? Mayroong nga kombinasyon ng pagkain na tila hindi nakakapinsala ngunit nagiging sanhi ngang labis na pagtaas ng antas ng potassium sa katawan ng hindi natin namamalayan. Kapag malusog pa ang bato, kayang ilabas ang katawan ang labis na potassium ng medyo matatag. Ngunit pagkatapos ang edad 40, lalo na kapag ang kidney function ay tahimik na nagsisimulang bumaba, ang pagkonsumo ng napakaraming pagkain na mataas sa potassium sa isang pagkakataon ay maaring magpataw ng malaking presyon sa sistemang pagsasalang katawan. Ang mapanganib na bagay ay ang prosesong ito ay nangyayari ng napakatahimik, walang matinding sakit, at walang agarang malinaw na sintomas. Ngunit sa loob, ang mga bato ay nagtatrabaho ng sobra araw-araw upang iproseso ang labis na potassium, at sa paglipas ng panahon, maring maging sanhi ito ng mas mabilis na paghina ng kakayahan sa pagsasala. Naalala ko nang napakalinaw ang kaso ni Aling Nena, 72 taong gulang, na nakatira sa Cebu. Siya ay isang tao na lubos na maingat sa pagkain. Tuwing gabi, kumakain siya ng nilagang chamote, sweet potato, na may kasamang homemade na guyabano shake. Naniniwala na ito ang ginintuang pagkain para sa kalusugan sa kanyang pagtanda. Ipinakmamalaki niya na sa loob ng maraming taon ay hindi siya kumain ng matatabang pagkain o processed foods. Ngunit sa isang regular na health check-up, ang kanyang kidney function indicators ay nagsimulang tumaas ng hindi normal. Nang masusing tanungin ko siya tungkol sa kanyang pang-araw-araw na dieta, ang ugalingang pagsasama-sama ngang maraming potassium-rich foods ng sabay-sabay ang naging pinakamahalagang bagay na dapat bigyang pansin. Tiningnan niya ako ng may labis na pagtataka at tinanong kung bakit ang mga bagay na mabuti para sa kalusugan ay maaring makasama sa bato. At mga mahal kong kaibigan, iyan mismo ang tanong na dalang maraming matatanda ngayon na wala pang malinaw na paliwanag. Ang totoo ay sa nutrisyon, hindi dahil sa masustansyang pagkain ay mas marami ang mas mabuti. Ang katawan ng tao, lalo na pagkatapos ng edad 60, ay nangangailangan ng higit na balanse kaysa sa labis. Ang isang masustansyang pagkain kung hindi maayos na pinagsama o ginagamit ng labis ay maaring maging pasanin sa katawan sa paglipas ng panahon.
Kaya naman, sa pagbabahagi ngayong araw, nais kong mas malalim nating suriin ang koneksyon sa pagitan ng guyabano, potassium, at kalusugan ng bato sa pinakamadaling paraan, hindi para mag-alala kayo o iwanan ang inyong mga paboritong pagkain, kundi para matulungan kayo na kumain ng mas matalino, mas balanse, at mas ligtas para sa pangmatagalang kalusugan. Sa video na ito, sama-sama nating tuklasin ang 4 na napakahalagang nilalaman. Una, bakit ang ilang kombinasyon ng pagkain na may guyabano ay maaring magpataw kang laking pasanin sa bato na ilan lang ang nakakaalam. Pangalawa, ipapaliwanag ko ng simple ang papel ng potassium sa katawan at kung bakit kailangan ng mga matatanda na maging lalo ng maingat kapag nagsisimulang bumaba ang kidney function. Pangatlo, malalaman mo ang maparaan ng pagsasama ng guyabano na masarap at nakakatulong sa katawan na mas mahusay na sumipsip ng nutrients nang hindi nagpapataw ng labis na presyon sa sistema ng pagsasala ng dugo. At panghuli, magbabahagi akong isang simpleng plano sa pagkain sa loob ng ilang araw na inilapat ng maraming matatanda upang makatulong na gumaan ang pakiramdam ng katawan, makatulog ng mas mahimbing, at mas maging comfortable sa pang-araw-araw na gawain. Lalo na sa huling bahagi ng video, ikukwento ko sa inyo ang kwento ng isang 80 taong gulang na lolo sa Iloilo, na kapansine-pansing bumuti ang kanyang mga health indicator sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng isang pamilyar na sabaw sa hapunan sa loob ng 3 buwan ng tuloy-tuloy. Kaya naman, umaasa akong magtiyaga kayong manood hanggang sa dulo ng programa ngayong araw. Maaring ang tila maliliit na kaalamang ito ang makakatulong sa inyo na maiwasan ang mapagkakamaling tahimik na inulit ng maraming tao araw-araw. Kung interesado kayo sa kalusugan ng bato, presyon ng dugo, kalusugan ng puso, at nais na mamuhay ng mas malusog sa inyong pagtanda, mangyaring mag-subscribe sa channel upang patuloy tayong makasama. At bago tayo magsimula, nais ko ring tanungin kayo, anong pagkain ang kinain ninyo kasamang guyabano ngayong araw? Mangyaring ibahagi sa seksyon ng komento, dahil kung minsan, ang inyong karanasan mismo ang makakatulong sa maraming tao na mas maunawaan ang tamang pangangalaga sa kalusugan. Ngayon, simulan na natin ang paglalakbay upang mas malalim na maunawaan ang koneksyon sa pagitan ng guyabano, potassium, at kalusugan ng bato. Isang bagay na tila pamilyar ngunit nagtatago ng maraming katotohanan na hindi alam ng lahat. Bahagi 1. Ang mahalagang papel ng potassium at ang mekanismo ng pagsasala ng dugo ng bato. Upang maunawaan ng malinaw ang isyong ito mula sa siyentipikong pananaw, kailangan ninyong malaman na ang guyabano ay talagang isang pagkain na mayaman sa nutrisyon. Naglalaman ito ng antioksidan na nakakatulong na protektahan ang madaluyan ng dugo at pabagalin ang prosesong pagtanda ng sel. Bilang karagdagan, ang guyabano ay mayaman din sa bitamina C na nakakatulong na palakasin ang resistensya ng mga matatanda kapag pabago-bago ang panahon. Ang isang average na sariwang guyabano ay naglalaman ng humigit kumulang 200 mg ng potassium. Ito ay medyo ligtas na dami kung ang iyong kidney function ay matatag at kumain ka ng katamtaman. Gayunpaman, ang mahalagang punto ay hindi ang guyabano mismo kundi ang paraan ng pagsasama-sama natin ng mapagkain sa bawat pang-araw-araw na pagkain. Ang potassium ay isang napakahalagang mineral para sa katawan. Nakakatulong ito na panatilihin ang isang matatag na tibok ng puso, sumusuporta sa flexible na paggalaw ng kalamnan, at tinitiyak na ang masignal ng nerve ay naililipat ng tumpak. Ngunit ang kalusugan sa pagtanda ay palaging nangangailangan ng balanse. Ang kakulangan sa potassium ay magiging sanhi ng pagkapagod ng katawan, madaling cramp, habang ang labis na potassium ay magiging isang mapanganib na pasanin sa puso at bato. Maraming matatanda ang madalas mag-isip na ang natural na pagkain ay mabuti, gaano man karami ang kainin. Ngunit ang katawan pagkatapos ng edad 60 ay hindi na kasing lakas na magproseso tulad noong bata pa. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi ang kumain ng maraming masustansyang bagay kundi ang malaman kung gaano karami ang kayang tiisin ng iyong katawan.
Isipin ang dami ngang potassium sa dugo bilang antas ngang tubig sa isang ilog. Kapag ang tubig ay dumadaloy ng matatag, ang mabukit ay magiging luntian at ang lahat ay payapa. Ngunit kapag ang tubig ay tumaas ng napakabilis, ang dika ay makakaroon ng napakalaking presyon. Sa ating katawan, ang bato ang gate na nagre-regulate sa daloy ngang tubig na iyon. Araw-araw, ang dalawang bato ay tahimik na nagsasalang humigit kumulang 150 litro ang dugo upang alisin ang magadumi at ilabas ang labis na potassium sa pamamagitan ngang ihi. Ito ay isang napakabigat na gawain ngunit ilan lamang ang nagbibigay pansin hanggang sa maksimulang lumitaw ang mga problema sa kalusugan. Ang nakakalungkot ay ang kidney function ay unti-unting bumababa sa edad, pagkatapos ngang edad 40, ang kakayahan sa pagsasalang dugo ngang bato ay nagsisimula ng humina ng bahagya, sa edad na 60 o 70. Marami, kahit na normal pa rin ang kanilang pamumuhay, ang kanilang kidney function ay kalahati na lamang kumpara noong bata pa. Ang bato ay isang napakatahimik na organ. Bihirang magbigay itong malinaw na signal hanggang sa ang pinsala ay medyo malubha na. Kapag humina ang bato, bumababa din ang kakayahan nitong maglabas ng potassium. Kung labis kang kumukuhang potassium sa isang pagkakataon, ang potassium ay maipon sa dugo na magdudulot ng pagkapagod, pakiramdam ngang bigat sa binti o bahagyang pamamaga. Kapag ang antas ng potassium ay tumaas ng higit sa ligtas na antas, ang puso ay maaaring magkaroon ng arrhythmia at maging biglang huminto ng walang malinaw na babala. Bahagi 2, processed guyabano, at ang potensyal na panganib mula sa oxalic acid. Mayroong isang bagay na hindi napapansin ngang maraming tao, at iyon ay ang pagkakaiba sa pagitan ng sariwang guyabano at guyabano na naproseso. Ang isang sariwang guyabano ay naglalaman ng humigit kumulang 200 mg ng potassium. Ngunit kapag pinakuluan at kinondensado upang maging sarsa o juice, ang pagbuongang tubig ay magiging sanhingang pagiging mas purong nilalaman ngang potassium. Ilang kutsara lamang guyabano konsentrate maaring magbigay ng dami ng potassium na katumbas ng ilang sariwang guyabano na pinagsama. Ito ay nagiging sanhing mas mahirap na pagtatrabaho nga bato nga matatanda upang ilabas ang labis na mineral. Maraming tao ngayon ang may ugali na uminom ng guyabano juice o gumamit ng nga pre-made na produkto, iniisip na ito ay isang mabilis na paraan upang magdagdag ng nutrisyon. Ngunit ang kalusugan sa pagtanda ay hindi angkop para sa mabilis na pagkuhang nutrisyon. Ang katawan sa edad na ito ay nangangailangan ng pagbagal at katamtaman. Mayroong mga bagay na mabuti kung ginamit sa tamang dami ay magpapakain sa katawan. Ngunit kung ginamit ng labis, ito ay magiging isang tahimik na pasanin para sa bato at puso. Bukod sa potassium, kailangan din nating banggitin ang oxalic acid, isang sangkap na sagana sa mga madilim na berdeng gulay tulad ng kangkong o malunggay. Kapag pumasok sa katawan, ang oxalic acid ay maring magsama-sama sa calcium upang bumo, NG, calcium oxalate crystals at maipon sa bato sa palipas NG panahon. Kung madalas mong i-blend ang mga berdeng gulay kasama ang guyabano upang gawing smoothie, iniisip na ito ay isang detox drink. Sa katunayan ay maaring pinapasan ninyo ang bato ngang dobleng pasanin, kapwa sa pagproseso ngang malaking dami ngang potassium, at sa pagharap sa panganib ngang pagbuo ngang bato sa paglipas ngang panahon. Ang nakakalungkot ay maraming matatanda ngayon ang gumagawang pagkakamaling ito dahil sa labis na paniniwala sa mga health trends sa internet. Naririnig na mabuti ang avocado, saging, o green juice at agad na ginagamit ng tuloy-tuloy araw-araw sa malalaking dami. Ngunit ang katawan ng tao ay hindi gumagana sa prinsipyo ngang mas marami, mas malusog. Kung minsan, ang labis na pagpilit ay nagiging sanhing sobrang pagtatrabaho ngang bato. Mangyaring tandaan na ang bawat individual na pagkain ay hindi masama. Ang problema ay nasa makakapatong na kombinasyon at ang kakulangan ng katamtaman na paggamit sa mahabang panahon. Bahagi 3, ang kulturang kamote at ang mga panganib sa taunang pagsusuri sa medikal. Sa Pilipinas, ang kamote ay isang pagkain na naunay sa alaalang maraming henerasyon.
Ito ay isang simpleng regalo mula sa probinsya at nakatulong sa maraming pamilya na malampasan ang mahihirap na panahon. Gayunpaman, marami ngayon ang may ugali na kumain ng kamote kasama ng maraming guyabano o guyabano sauce, nang hindi namamalayan na ito ay maaring maging isang kombinasyon na nagpapahirap sa bato. Lalo na sa mga nasa gitnang edad at matatanda, maraming nag-iisip na ang natural na pagkain ay tiyak na ganap na ligtas, ngunit ang katawan sa pagtanda ay wala na ang malakas na kakayahang umangkop tulad nun. Ang nakakabahala ay ang talamak na sakit sa bato ay tahimik na tumataas ngayon. Maraming tao ang nakakaalam lamang kapag ang kidney function ay lubhang bumaba na, samantala, ang karaniwang pagsusuri ng dugo habang nag-ayuno sa umaga ay kung minsan ay nagbibigay pa rin ng normal na antas ng potassium, na nagiging sanhinga, ating kapabayaan at pag-isip na ang ating kalusugan ay ganap na matatag. Gayunpaman, isang katotohanan sa medisina ay pagkatapos lamang ng 1 hanggang 2 oras pagkatapos ng pagkain na naglalaman ng labis na potassium, ang antas ng potassium sa dugo ay maaring mabilis na tumaas. Ito ay parang isang tahimik na undercurrent na nagdudulot ng presyon sa puso at bato na hindi nararamdaman ng maraming tao. Kaya naman, ang mahalaga ay hindi lamang tingnan ang maresulta ang pagsusuri kundi maunawaan din kung ang ating pangaraw-araw na pagkain ay angkop para sa ating edad at kasalukuyang kidney function. Sa pagtanda, ang kalusugan ay hindi na nakasalalay sa pagkonsumo ng mahaling pagkain o pagsunod sa lahat ng bagong dietary trends. Ang pinakamahalagang bagay ay ang makinig sa iyong katawan, kumain ng katamtaman, at huwag hayaang magtrabaho ng sobra ang iyong mga bato. Kapag tama ang pagkaunawa mo sa pagkain, hindi ka na malilito o matatakot kundi malalaman mo kung paano alagaan ang iyong katawan ng mahinahon at mas matalino araw-araw. Bahagi 4. 3 kombinasyon ng pagkain na dapat iwasan na nagdudulot ng pinsala sa mga bato. Ang unang kombinasyon na dapat iwasan, kamote, ube, at guyabano sauce. Nais kong ibahagi ng mas detalyado ang kwento ni Mang Ben, 72 taong gulang, isang dating manggagawa sa bukit na ngayon ay nakatira sa probinsyang Batangas. Pagkatapos magretiro, ang pinakamalaking libangan niya ay ang pag-aalaga ng maliit na hardin ng gulay sa likod ng kanyang bahay at ang pagluluto ng ilang kamote. Tuwing hapon, madalas siyang kumakain ng kamote kasama ng homemade guyabano sauce. Iniisip na ito ay isang pagkain na kapwa simple at mabuti para sa puso. Sinabi niya sa akin na ang mapakaing lumalaki mula sa lupa, walang langis, walang kemikal, ay tiyak na ligtas para sa pagtanda. Ngunit ang nakakagulat sa kanya ay ang tila malusok na ugali na ito ay tahimik na nagpapasan sa kanyang mga bato na nagsimula ng tumanda sa paglipas ng panahon. Mula sa pananaw ng nutrisyon, ang 150 gram kamote ay maaring maglaman ng humigit kumulang 500 hanggang 600 mg mo potassium. Kung kakainin mo ito kasama ni glang kutsara ni guyabano concentrate, ang kabuang dami ni grama potassium sa pagkain ito ay maaring gumabot sa humigit kumulang 800 mg. Para sa mga batang malusok, ang mga bato ay kayang iproseso ng medyo epektibo. Ngunit para sa mataong higit sa 60 taong gulang, lalo na sa may mataas na presyon ng dugo, diabetes, o bahagyang pagina ng kidney function, ang dami ng potassium na ito ay maring maging isang malaking pasanin sa katawan. Naniniwala ang maraming eksperto na sa mga matatanda, ang angkop na dami ng potassium sa isang araw ay karaniwang nasa pagitan lamang ng 1,500 hanggang 2,000 mg, depende sa kalagayan ng katawan at mga umiiral ng sakit. Kaya, ang simpleng merienda na ito ay kumukuha ng halos kalahating limitasyon sa isang araw. Kung sa iba pang mga pagkain, patuloy kang kumakain ng maraming gulay at prutas na mataas sa potassium o uminom ng fruit juice, ang mga bato ay kailangang magtrabaho ng tuloy-tuloy upang mapanatili ang balanse para sa dugo at sistema ng puso. Ang nakakalungkot ay ang mga bato ay karaniwang hindi nagbibigay ng malinaw na signal sa simula. Ang ilan ay nakakaramdam lamang ng bahagyang pagkapagod,
bigat sa mga binti, o mas mabilis na tibok ng puso pagkatapos kumain at iniisip na normal lang iyon sa edad. Madalas kong sinasabi sa maraming matatanda na ang kalusugan ay hindi nasa pagkonsumo ng maraming pagkain na tinatawag na masustansya, kundi nasa pag-unawa at balanse. Ang katawan pagkatapos ng edad 60 ay tulad ng isang makina na matibay na gumagana sa loop ng maraming dekada. Mahalaga pa rin ito ngunit hindi na kayang tiisin ang matinding dietary pressures tulad nung bata pa. Ang magandang balita ay hindi mo kailangang ganap na iwanan ang iyong paboritong kamote. Kailangan mo lamang baguhin ang ilang maliliit ngunit tamang ugali. Balatan ang kamote, hiwain ng maliliit, at ibabat sa malamig na tubig sa loob ng humigit kumulang 30 minuto bago lutuin. Ang pamamaraang ito ay makakatulong na bawasan ang natural na nilalaman ng potassium sa kamotang ng 30 hanggang 50%. Bilang karagdagan, sa halip na gumamit na maraming guyabano sauce, maari kang gumamit ng kaunting mantika o asin ng bahagya upang mapanatili ang natural na lasa habang binabawasan ang pasanin sa bato. Kung minsan, ang isang maliit na pagbabago sa kusina ay makakutulong sa katawan na makaraan ang pagtanda ng mas magaan at mas payapa. Ang ikalawang kombinasyon na dapat iwasan, kangkong, malunggay, at guyabano smoothie. Ito ang kaso ni Aling Rosa, 68 taong gulang, na nakatira sa Quezon City. Isang babae na lubos na maingat sa pangangalaga sa kalusugan. Tuwing umaga, naghahanda siyang smoothie na binubuo ng kangkong at sariwang guyabano. Naniniwala siya na ito ang paraan upang linisin ang katawan pagkatapos ng mahabang pahinga. Madalas siyang nanonood ng mga programa tungkol sa green drinks online at iniisip na mas maraming gulay, mas malusog ang katawan. Ngunit isang araw, kailangan siyang dalhin sa ospital dahil sa matinding sakit sa likod at na-diagnose na may medyo malaking bato sa bato. Nang suriin muli ang kanyang dieta, napansin ng mga doktor na ang dami ng potassium at oxalic acid sa kanyang ugali sa pag-inom ng smoothie ay medyo mataas. Ang 100 gram kangkong ay naglalaman ng humigit kumulang 540 gram potassium. Kapag sinamahan ng guyabano at na-blend sa likidong anyo, ang potassium ay mabilis na nasisipsip sa dugo at nagdudulot ng malaking presyon sa sistema ng pagsasala na humina na sa paglipas ng edad. Ito ay tulad ng paglalagay ng napakaraming tubig sa isang maliit na funnel ng sabay-sabay, hindi kayang iproseso ng katawan ang lahat. Bilang karagdagan, ang kangkong ay naglalaman din ng maraming oxalic acid, isang sangkap na maring magsama-sama sa calcium upang bumuo ang calcium oxalate crystal sa bato. Kung magpapatuloy sa mahabang panahon, ang panganib ng pagbuo ng bato ay kapansine-pansing tataas. Ang nakakalungkot ay maraming matatanda ngayon ang hindi sinasadyang inuulit ang ugaling ito dahil lamang sa paniniwala na ang lahat ng uri ng green vegetable smoothies ay mabuti para sa kalusugan. Gusto kong palaging ipaalala sa inyo na ang katawan sa pagtanda ay hindi nangangailangan ng mabilis na detox methods o matinding dietary formulas. Ang kailangan ng katawan ay katamtaman at pagiging matatag. Maaari pa rin kayong kumain ng maraming berdeng gulay, ngunit mas matalino ang pumili. Sa halip na kangkong o malunggay na ginagamit ng madalas, maaari ninyong palitan ito ng letsugas, pechay o repolyo. Ang magulay na ito ay nagbibigay pa rin ng kinakailangang bitamina at fiber ngunit mas mababa ang potassium na nakakatulong na bawasan ang presyon sa mabato. Ang ikatlong kombinasyon na dapat iwasan, avocado, saging, buko juice, at guyabano sa isang pagkain. Ito ay isang kombinasyon na inaasahan kong bigyang pansin ninyong lahat, lalo na sa mga may sakit sa presyon ng dugo o umiinom ng gamot sa puso araw-araw. Nakilala ko si Mang Tonyo, 70 taong gulang, sa Davao City, isang taong lubos na nag-aalala sa kanyang dieta pagkatapos magretiro. Tuwing umaga, kumakain siyang avocado at saging at umiinom ng buko juice. Dahil narinig niya na ang ito ay mapakaing mayaman sa enerhiya at mabuti para sa puso. Minsan, kumakain pa siyang ilang hiwang sariwang guyabano upang madagdagan ang bitamina sa kanyang katawan.
naniniwala siya na bumubuo siyang isang napakalusok na dieta. Ngunit sa kanyang kamakailang health check-up, ang antas ng potassium sa kanyang dugo ay tumaas ng higit sa ligtas na antas. Nang masusing suriin ang kanyang pagkain, unti-unting lumitaw ang problema. Ang 100 gram ngang avocado ay naglalaman ngang humigit kumulang 485 mg ngang potassium, habang ang isang average na saging ay naglalaman ngang humigit kumulang 360 mg. Kung isasama mo pa ang buko juice at guyabano sa iisang almusal, ang kabuuang dami ngang potassium ay maaring lumampas sa 1000 mg. Nangangahulugan ito na sa isang pagkain lamang, halos naabot mo na ang limitasyon kong potassium sa buong araw para sa mga matatanda na may huminang kidney function. Madalas kong ikumpara ang mga batong matatanda sa isang lumang tubo ngang tubig na nagamit na sa loob ngang maraming taon. Kung ang tubig ay dumadaloy ng pantay at katamtaman, ang sistema ay gumagana pa rin ng matatag. Ngunit kung labis kang nagbubuhos ng sabay-sabay, ang presyon ay mabilis na tataas at madaling magdulot ng pagbaha. Ang mapanganib na bagay ay ang hiperkalemia, mataas na potassium sa dugo, ay karaniwang nangyayari ng tahimik. Ang ilan ay nakakaramdam lamang ng bahagyang pagkapagod, kakaibang tibok ng puso, o bigat sa mga kamay at paa at binabalewala ito. Ngunit kung magpapatuloy ito, maari itong direktang makaapekto sa tibok ng puso at sistema ng sirkulasyon. Ang mahalaga ay hindi mo kailangang ganap na alisin ang avocado o saging sa iyong buhay. Ang ito ay mahusay pa ring pagkain na mayaman sa nutrisyon kung ginagamit ng wasto. Ang tamang solusyon ay ang matutunan kung paano ipamahagi ang mga oras ngang pagkain. Kung kumain ka na ng avocado o saging sa umaga, hayaan ang guyabano sa ibang pagkain sa araw. Kung uminom ka na ng buko juice, bawasan ang iba pang mga pagkain na mataas sa potassium. Ang paghahating potassium intake ay makakatulong sa bato na iproseso ng mas magaan. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring makomentong numero 2 sa ibaba. Iyan ang simpleng paraan upang malaman kung interesado pa rin kayo at kasama ako sa paglalakbay na mamuhay ng malusog at may kalidad araw-araw. Bahagi 5, mga pagkain na magandang kasamang guyabano upang protektahan ang bato. Ang ideal na kombinasyon numero 1, salat, pipino, at guyabano para sa kanapa. Ngayon ang oras upang magbigay ng mas positibong impormasyon. Dahil marami, pagkatapos marinig ang tungkol sa potassium o sakit sa bato, ay nagsisimulang mag-alala ng sobra at natatakot na kumain ng guyabano. Sa katunayan, ang guyabano ay hindi masama. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi ang pag-alis ng pagkain kundi ang paraan ng pagsasama-sama natin nga ito upang maging angkop sa katawan na unti-unting tumatanda sa paglipas ngang panahon. Si Mang Cardo, 65 taong gulang, sa Laguna, ay nabuhay ngang maraming taon na may pakiramdam ngang bigat dahil sa kanyang mabinti na laging namamaga sa pagtatapos nga araw. Tuwing hapon pagkatapos ng trabaho, kailangan niyang umupo at magpahinga ng matagal bago niya matanggal ang kanyang sapatos dahil ang kanyang bukong-bukong ay namumuo at masakit. Inakala niya na ito ay normal na senyales lamang ng pagtanda kaya hindi niya gaanong pinansin. Pagkatapos makipag-usap sa akin, nagsimula siyang baguhin ang isang napakaliit na ugali. Sa halip na kumain ng French fries o mga pagkaing maraming asin sa umaga, lumipat siya sa isang platong salat ng pipino at sariwang guyabano. Pagkatapos lamang ngang humigit kumulang 2 buwan, napansin niya na mas magaan ang kanyang katawan, nabawasan ang pamamaga, at mas naging maliksi ang kanyang paglalakad. Ang kapansin-pansin ay ang pipino ay isa sa mga pinakaangkop na kasamang guyabano para sa mga matatanda. Ang 100 gram pipino ay naglalaman lamang ngang humigit kumulang 150 mg potassium, na kapansin-pansing mas mababa kumpara sa maraming iba pang gulay at prutas kaya hindi nagdudulot ng malaking presyon sa sistema ng pagsasala ng dugo ng bato. Higit pa rito, ang pipino ay naglalaman ng hanggang 95% natural na tubig.
Ang damingang tubig na ito ay kumikilos tulad ng isang banayad na daloy na nakakatulong na palapnawin ang konsentrasyon ng potassium sa pagkain at sumusuporta sa mas madaling proseso ng paglalabas. Kapag tumataas ang edad, ang iyong katawan ay hindi na nangangailangan ng labis na malalakas na pagkain o labis na nutrisyon, kundi nangangailangan ng balanse at gaan upang mas makapapahinga ang mga organo. Maraming matatanda ang madalas magkaroon ng ugali na kumain ng maalat, iniisip na sa ganoong paraan ay magiging mas masarap ang pagkain. Ngunit sa katotohanan, habang tumatanda, ang bato ay mas natatakot sa asin kaysa sa taba. Ang isang simpleng salat na may kaunting asin ay kung minsan ay nagbibigay ng mas mahusay na pakiramdam sa katawan kaysa sa isang komplikadong pagkain ngunit masyadong mabigat. Kailangan mo lamang hiwain ang pipino at guyabano sa mga piraso na madaling kainin. Magdagdag ng ilang manipis na hiwang sibuyas kasama ang kaunting virgin olive oil at mayroon ka ng sariwang pagkain para sa umaga. Subukang panatilihin ang natural na lasa sa halip na maglagay ng labis na pampalasa upang hindi magtrabaho ng sobra ang mga bato. Ang ideal na kombinasyon numero 2, sopang ang sibuyas, bawang, at guyabano na mabuti para sa mga daluyan ng dugo. Ang aromang sibuyas at bawang na bahagyang piniprito sa kalan ay palaging nagbibigay ng napaka-espesyal na pakiramdam sa mamatatanda. Ito ay hindi lamang ang lasa ng pagkain kundi ang alaala din ng simpleng hapunan ng pamilya kung saan nagtitipon ang lahat pagkatapos ng mahabang araw. Kadalasan, ang nakakatulong sa katawan na manatiling malusog ay hindi lamang ang nutrisyon kundi ang kapayapaan na loob na ibinibigay ng pagkain sa kaluluwa. Ilan lamang ang nakakaalam na ang kombinasyon ng sibuyas, bawang, at guyabano ay isa sa mga pinakaangkop na resipe para sa mga taong nasa gitnang edad at matatanda. Hindi ito isang komplikado o mamahaling pagkain ngunit tahimik itong sumusuporta sa sistema ng daluyang dugo at mga bato na unti-unting humihina sa paglipas ng panahon. Ang sibuyas ay naglalaman nega medyo mababa ang potassium kaya hindi ito nagdudulot nega malaking presyon sa bato. Higit sa lahat, mayaman ito sa quercetin, isang natural na antioxidant compound na nakatulong na pagaanin ang pamamaga sa loob ng mga daluyan ng dugo. Kapag tumataas ang edad, ang iyong mga daluyan ng dugo ay hindi na kasing lambot tulad nun. Unti-unti silang tumitigas at bumabagal din ang sirkulasyon ng dugo, kaya ang mga pagkain na nakakatulong sa mga daluyan ng dugo na maging banayad na nakaka-relax ay may malaking halaga para sa pangmatagalang kalusugan. Samantala, ang bawang naman ay naglalaman ng licin, isang kilalang bioactive compound na nakakatulong na palakasin ang immune system at pagbutihin ang sirkulasyon ng dugo. Maraming matatanda ang madalas na nagrereklamo na mas malamig ang kanilang nga kamay at paa kaysa dati, madaling makaranas ng pamamanhid o pagkahilo kapag nagbabago ang panahon. Kung minsan, hindi lamang ito senyales na kapagtanda kundi nauugnay din sa hindi gaanong epektibong sirkulasyon ng dugo. Palagi akong naniniwala na ang katawan ng matatanda ay hindi nangangailangan ng labis na komplikadong pagkain. Ang pinakamahalagang bagay ay ang mga pagkain na nakakatulong sa katawan na gumana ng mas magaan araw-araw. Ang gisang mainit na sopas ay kung minsan ay mas mabuti kaysa sa mga pagkain na may labis na langis na gunit nagising sangi eniga sobrang pagtatrabaho eniga bato at puso. Ang pagluluto ng sopas na ito ay napakasimple at pamilyar sa mga pagkaing Pilipino. Kailangan mo lamang hiwain ng manipis ang kalahating sibuyas, igisa sa mababang apoy hanggang maging ginintuang kayumanggi at lumabas ang banayat na aroma. Pagkatapos ay idagdag ang hiniwang guyabano kasama ng kaunting tinatad na bawang at haluin ng mabuti. Kapag nagsimulang lumambot ang guyabano, magdagdag ang tubig at pakuluan sa loob ng humigit kumulang 15 minuto upang ang mga nutrients ay natural na magsama-sama. Kung nais mong mas kumpleto ang pagkain, maari kang magdagdag ng ilang pirasong malambot na puting tokwa upang magdagdag ng malusog na halaman-based na protina. Ito ay isang uri ng protina na mas magaan sa bato kaysa sa labis na pagkain ng pulang karne sa pagtanda. Ang ideal na kombinasyon numero 3,
sopa na repolyo at cauliflower. Ito ay isa sa mga kombinasyon na lubos kong pinahahalagahan para sa mga taong higit sa 60, lalo na sa mga may senyales ng huminang kidney function o madalas na nakakaramdam ng pakapagod pagkatapos kumain. Naalala ko nang napakalinaw ang kaso ni Aling Lydia, 80 taong gulang, na nakatira sa lungsod ng Baguio. Nang siya ay magpa-check up, ang antas ng potassium sa kanyang dugo ay nasa nakakabahalang antas na. Ang pinakanagpahirap sa kanya ay hindi siya kumakain ng labis o gumagamit ng nakakapinsalang pagkain. Inakala niya lamang na kumakain siyang simple at malusog araw-araw. Pagkatapos suriin ang kanyang dieta, napagtanto ko na ang kanyang katawan ay kulang sa mapagkain na sumusuporta sa natural na paglalabas ng potassium sa pamamagitan ng digestive system. Pinayuhan ko siyang kumain ng isang mangkok ng nilagang repolyo at cauliflower na may guyabano tuwing umaga, sa halip na mga pagkaing may labis na protina o pampalasa. Pagkatapos ang humigit kumulang 3 buwan ang pagtitiyaga, unti-unting bumalik sa normal ang kanyang mga health indicators. Ang pinakanagpahirap sa kanya ay hindi lamang ang pagbuting nga resulta ang pagsusuri kundi pati na rin ang pakiramdam ngang mas magaan na katawan, mas mahimbing na tulog, at ang kanyang makamay at paa ay hindi na kasing bigat tulad dati. Ang repolyo at cauliflower ay dalawang gulay na napakapamilyar sa mga pagkaing Pilipino, ngunit ang kanilang halaga ay madalas na minamaliit nga marami dahil sa kanilang pagiging simple. Sa katunayan, ang mga ito ay grupo nga gulay na naglalaman ng medyo mababa ang potassium ngunit mayaman sa soluble fiber, bitamina, at natural na antioxidant compounds na angkop para sa mga matatanda. Kapag nagsisimulang humina ang bato sa edad, ang kakayahan nitong maglabas ng labis na potassium ay unti-unting bumababa. Sa oras na ito, ang fiber sa bituka ay kumikilos tulad ng isang tahimik na katulong. Nakakatulong ito na panatilihin ang bahagi ng potassium at ilabas ito sa pamamagitan ng digestive system, sa gayon ay binabawasan ang presyon sa bato. Sa madaling salita, kung alam mong kumain ng tama, ang digestive system ay makakatulong na ibahagi ang pasanin sa iyong mga bato na unti-unting napapagod. Madalas kong sinasabi sa maraming matatanda na ang pangangalaga sa kalusugan ay hindi palaging nagsisimula sa gamot. Kung minsan, ang katawan ay gumagaling mula sa mga napakasimpleng bagay sa kusina ng pamilya. Ang isang mainit, malambot, at madaling tunawin na sopas ay kung minsan ay mas mahalaga kaysa sa mga pagkain na may labis na karne at isda ngunit nagiging sanhingang tahimik na sobrang pagtatrabaho ng katawan. Ang paglulutong sopas na ito ay napakasimple rin. Kailangan mo lamang hiwain ng maliliit ang repolyo at cauliflower. Lutuin kasamang hinoh na guyabano sa mababang apoy. Ang mahalaga ay pakuluan ng mabuti upang ang fiber ay maging mas malambot, na nakakatulong sa mas magaan na pagtunaw at mas mahusay na pagiging epektibo para sa mga matatanda. Maaari kang magdagdag ng kaunting sibuyas o ilang hiwa ng karot upang ang pagkain ay magkaroon ng natural na tamis nang hindi gumagamit ng labis na pampalasa. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring makomento ngang numero 4 sa ibaba. Iyan ang simpleng paraan upang malaman kung interesado pa rin kayo at kasama ako sa paglalakbay na mamuhay ng malusog at may kalidad araw-araw. Bahagi 6. 7 araw na plano ngang pagbabago ngang kalusugan simula bukas. Naunawaan ko na sa edad na higit sa 60, ang pinakanag-aalala sa maraming tao ay hindi ang kakulangan kaalaman kundi ang pakiramdam na hindi alam kung saan magsisimula upang baguhin ang kanilang kalusugan. Kaya, nahanda akong isang 7 araw na plano na napakagaan, simple, ngunit may napakalalim na kahulugan upang may papamahala ninyo agad bukas ng walang pagpapasan sa katawan o isip. Unang araw, araw ngang kamalayan. Huwag munang baguhin ang anumang malaki. Umupo lamang at isulat ang lahat ng pagkain na kinain mo sa araw. Kapag masusing tiningnan, marami ang magugulat na matuklasan na hindi sinasadya silang nakakasama ng napakaraming pagkain na mataas sa potassium sa isang pagkain.
Ang kalusugan sa pagtanda ay kung minsan ay hindi lumalala dahil sa isang nakakalason na pagkain kundi dahil sa maliliit na ugali na tahimik na inulit sa loop ng maraming taon. Ikalawang araw, simulan ang umaga sa isang sariwang salat ng pipino at guyabano. Ito ay hindi lamang isang magaan na pagkain para sa bato kundi nakakatulong din sa katawan na makaramdam ng ginhawa pagkatapos gumising. Kapag tumataas ang edad, ang katawan ay hindi na nangangailangan ng labis na mabibigat na pagkain upang makaramdam ng busog. Ang mas mahalaga ay ang pakiramdam ng magaan na tiyan, malinaw na isip, at ang mga binti ay hindi na mabigat sa pagtatapos ng araw. Ikatlong araw, simulan ang ugali na ibabat ang kamote o patatas sa malamig na tubig sa loob ng humigit kumulang 30 minuto bago lutuin. Ito ay isang napakaliit na operasyon ngunit may malaking kahulugan para sa kalusugan ng bato. Maraming nag-isip na ang pangangalaga sa kalusugan ay mahal o komplikado. Ngunit sa katunayan, ang katawan ay kung minsan ay nangangailangan lamang ng simpleng pagbabago upang maprotektahan ng pangmatagalan. Ikaapat na ara, lulutuin ninyo at ng inyong mga mahal sa buhay ang sopas ng sibuyas, bawang at guyabano. Ang pinakamagandang bagay tungkol sa pagkain ito ay hindi lamang nasa nutrisyon kundi pati na rin sa pakiramdam ng pagsasama-sama sa kusina ng pamilya. Palagi akong naniniwala na ang mataong mahaba ang buhay ay hindi lamang kumakain ng tama kundi kumakain din ng payapa at may pagmamahalan. Ang isang mainit na pagkain ay kung minsan ay mas may malakas na epekto ang ipagpapagaling kaysa sa maraming uri ng supplement. Ikalimang araw, lakasan ang loop na baguhin ang maugali na tila napakalusok ngunit maaring hindi angkop para sa katawan sa pagtanda. Kung madalas kang gumagamit ng kangkong sa iyong smoothie o salad, subukang palitan ito ng letsugas o repolyo. Ang katawan pagkatapos ng edad 60 ay nangangailangan ng pagiging angkop sa halip na pagsunod sa mga dietary trends online. Hindi lahat ng pagkain na mabuti para sa mga kabataan ay angkop para sa bato na kasama mo sa loob ng maraming dekada ang iyong buhay. Ika-6 na araw, lulutuin mo mismo ang sopas ng repolyo at malambot na nilagang guyabano. Kapag ang mainit na sopas ay bumango sa kusina, mararamdaman mo ang isang napaka-espesyal na bagay na ang pangangalaga sa kalusugan ay hindi ang paglaban sa pagtanda kundi ang matutunan kung paano maging banayad sa iyong sariling katawan. Ang fiber mula sa repolyo at cauliflower ay susuporta sa digestive system na nakatulong na bawasan ang pasanin sa bato ng natural at matatag. Ika-7 araw, araw mapakikinig. Maglaan ng ilang minuto upang umupo ng tahimik at damhin ang iyong katawan pagkatapos ng isang linggong maliliit na pagbabago. Kung makaramdam ka ng mas kaunting pagkapagod pagkatapos kumain, mas mahimbing na tulog, mas magaan na binti, o mas kaunting pamamaga, iyan ang senyales na tahimik na gumagaling ang iyong katawan. Ang bato ay isang napakapasensyosong organ. Hindi nito hinihingi na perpekto kang magbago sa isang gabi lamang. Ngunit palagi itong nagpapasalamat sa mga tamang pagpili na pinananatili araw-araw. At kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat ipatupad ang nilalamang ito, mangyaring mag-iwan en komento en numero 6 sa ibaba en video. Hindi lamang iyon ang senyales na nakikinig kayo kundi isang maliit ding pangako sa inyong sariling kalusugan. Bahagi 7. Maliliit na ugali na makakatulong sa bato na manatiling malusog hanggang sa taon. Mamahal kong kaibigan, pagkatapos ng edad 60, ang pinakamahalagang bagay ay hindi na ang pagkain ng maraming masustansyang pagkain kundi ang kung may kakayahan pa ang katawan na sumipsip at magmetabolize ng nutrients na iyon. Maraming matatanda ang kumakain ng sapat ngunit madalas pa ring nakakaramdam ng pagkapagod, kabag, bigat sa binti o hindi mahimbing ang tulog. Ang sangi ay kung minsan ay hindi mula sa pagkain kundi mula sa unti-unting paginae ni digestive system at bato sa paglipas ni panahon. Ito ay isang natural na bata ni pagitanda na mararanasan ni lahat. Sa paglipas ang panahon, bumabagal ang pagala ang bituka, bumababa ang dami ang digestive enzymes, at hindi na kasing lakas ang sirkulasyon ang dugo sa tiyan tulad noong bata pa. Kaya,
Ang parehong mangkok ng guyabano sopas o isang pamilyar na platong gulay na madaling maabsorb ng katawan sa edad na 40 ay nagiging pasanin sa edad na 70 kung hindi kinakain ng tama. Palagi kong sinasabi sa aking mga pasyenteng matatanda na ang pagtanda ay hindi nakakatakot. Ang nakakatakot ay inaalagaan natin ang katawan sa pamamagitan ng maugalingang kabataan samantalang ang katawan ay ganap ng nagbago. Kaya naman, madalas kong tinuturuan kayo ngang isang napakaliit na ugali pagkatapos kumain na tinatawag kong 3 minuto ngang pagising sa digestive system. Pagkatapos kumain, huwag agad tumayo o humiga upang magpahinga, umupo ng tahimik, tuwid ang likod, i-relax ang mga balikat, pagkatapos ay kuskusin ang dalawang palad hanggang sa makaramdam ng bahagyang init. Pagkatapos ay dahan-dahang ilagay ito sa tiyan sa paligid ng pusot at dahan-dahang ikuskos ng pakanan sa loop ng humigit kumulang 3 minuto. Ang tila simpleng galaw na ito ay nakakatulong na pasiglahin ang sirkulasyon ng dugo sa tiyan, sumusuporta sa tiyan at bituka na gumana ng mas magaan. Maraming nag-iisip na ito ay pamahiin lamang ngunit sa katunayan ay mayroon itong malinaw na physiological na batayan. Kapag ang tiyan ay pinananatiling mainit pagkatapos kumain, ang proseso ng pagtunaw ay magaganap ng mas maayos, mas epektibong masisira ang pagkain, at kapansin-pansing mababawasan ang kabag o paninigas ng dumi. Para sa mga matatanda, ang matagal na paninigas ng dumi ay hindi lamang nagdudulot ng discomfort kundi nagiging sanhi din ng mas maraming pag-ipon ng toxin sa katawan, kaya nagpapataas ng presyon sa atay at bato. Kaya, kung minsan, ang isang maliit na ugali na ginawa ng tama ay maaring lumikha ng malaking pagbabago para sa pangmatagalang kalusugan, lalo na ang mahahalagang antioxidant na compounds sa nilutong guyabano ay mas epektibong masisipsip kapag ang digestive system ay gumagana ng matatag. Nakakatulong ang mga antioxidant na protektahan ang mga daluyan ng dugo, bawasan ang oxidative stress, at labanan ang tahimik na proseso ng pagtanda. Ngunit kung kumain ka at agad na humiga o may mabagal na pagtunaw, mahihirapan ang katawan na magamit ng lubos ang mahahalagang halaga na iyon. Ang mabuting pagkain ay tunay na makabuluhan lamang kapag ang katawan ay may kakayahang tanggapin ito. Mula sa propesyonal na pananaw, palagi kong binibigyang diin na ang atay at bato ay dalawang tahimik na organo na nagpapasan sa buhay ng katawan. Kapag malusog ang digestive system, bababa ang presyong sa atay na magmetabolize eniga toxins at hindi na kailangang magtrabaho ng sobra ang bato upang salaing ang labis na dumi. Iyan ang dahilan kung bakit ang mga taong kumakain ng dahan-dahan, natutulog ng regular, at nagpapanatili kapayapaan ng isip ay karaniwang may mas mahusay na kalusugan ng bato kumpara sa mga taong kumakain ng mabilis, matagal na nakakaranas ng stress kahit na ang kanilang dieta ay tila kumpleto. Marami sa inyo, pagkatapos ngang ilang linggo ngang pagpapanatili ngang banayad na pagmamasahe ngang tiyan pagkatapos kumain, ay nagbahagi sa akin na mas magaan ang kanilang pakiramdam, mas kaunting kabag, at mas mahimbing ang pagtulog sa gabi. Ang pinakamahalagang bagay ay kapansin-pansing na bawasan ang pakiramdam ngang pagkapagod pagkatapos kumain. Hindi iyan anumang mahiwagang himala kundi ang resultang pagtitiyaga at tamang pag-unawa sa iyong katawan. Ang pagtanda ay hindi nangangailangan ng labis na komplikadong pamamaraan, kung minsan, kailangan lamang bumalik sa mga simple ngunit tamang bagay. Bilang karagdagan, mayroong isang karaniwang pagkakamali na marami pa ring pamilya ngayon ang nakpapanatili araw-araw, at iyan ay ang pagtatako ng guyabano sa ref kaagad pagkatapos bilhin. Dapat ninyong maunawaan na ang guyabano ay isang uri ng halaman na gusto ng natural na malamig at mahangin na kapaligiran. Kapag pinananatili sa napakalamig na temperatura sa mahabang panahon, magbabago ang cellular structure ng guyabano, bababa ang lasa, at maapektuhan din ang ilang antioxidant na compounds. Ito ay nagiging sanhi ang hindi na pagpapanatili ang nutritional value tulad ng dati. Madalas kong ikumpara ang bawat guyabano sa isang maliit na buhay na organismo na nagdadala ng enerhiya mula sa lupa at langit.
Kung hindi natin ito inaalagaan ng tama, hindi sinasadya nating inaalisan ito ang bahagi ng natural na buhay. Ang pinakamahusay na paraan ay ang ilagay ang guyabano sa isang tuyo, malamig na lugar, iwasan ang direktang sikat ng araw, at hugasan lamang bago lutuin. Ang maliit na pag-iingat na ito ay hindi lamang nakakatulong na maging mas masarap ang pagkain kundi nagpapakita rin na iyong pagpapahalaga sa iyong sariling kalusugan. Sa pagtanda, ang kalusugan ay hindi na dinidetermina ng malalaking pagbabago sa isang araw kundi binuo mula sa maliliit na ugali na paulit-ulit na ginagawa araw-araw. Ang isang pagkain na niluto ng tama, isang baso ngang inumin sa tamang oras, isang 3 minutong pagmamasahe ng tiyan, o isang regular na tulog ay maaring tahimik na protektahan ang iyong mga bato sa paglipas ng panahon. Palagi akong naniniwala na ang mahabang buhay ay hindi lamang ang pagpapahaba ng buhay kundi ang pagpapanatili rin ng kalinawan ng isip, gaan ng pakiramdam, at kalayaan sa bawat natitirang araw ng buhay. Bahagi 8, mahalagang paalala sa paggamit ng guyabano sa edad na higit sa 60. Mga mahal kong kaibigan, pagkatapos nga edad na 60, ang ating katawan ay nagsisimulang magbago sa isang napakatahimik na paraan. Mayroong mga pagbabago na hindi mo nakikita nga iyong mga mata ngunit malalim na nakakapekto sa iyong kalusugan araw-araw. Mas mabagal ang pagtunaw ng tiyan, mas mahina ang pagsasala ng bato, at hindi na kasing lakas ang sistema ng sirkulasyon tulad noong nasa gitnang edad. Kaya, ang parehong pamilyar na pagkain ngunit kung ginagamit sa maling oras o maling paraan, ang katawan ay magre-react ng ganap na iba kaysa dati. Iyan ang dahilan kung bakit palagi kong binibigyang diin na sa pagtanda, ang tamang pag-unawa sa pagkain ay mas mahalaga kaysa sa pagkain ng maraming masustansyang pagkain. Una, huwag kumain energy guyabano kapag masyadong gigutong, lalo na sa emisya nagikaroon ng gastritis, kabagi, o gastroesophageal reflux. Ang guyabano ay naglalaman ng natural na organic acid. Kapag pumasok sa walang laman na tiyan, tataas ang pakiramdam ng pagsunog, pagapdi, at discomfort. Ang mga kabataan ay kung minsan ay nakakaramdam lamang ng bahagyang pananakit ng tiyan, ngunit sa mga matatanda, ang lining ng tiyan ay mas manipis at mas mahina kaya ang pakiramdam ng discomfort ay karaniwang tumatagal ng mas matagal. Nakilala ko ang maraming tao na may ugali na uminom guyabano juice sa madaling araw na may hangaring linisin ang katawan. Ngunit pagkatapos ng ilang linggo, nakaramdam silang banayad na sakit sa tiyan at nawalan ng gana kumain. Madalas kong pinapayuhan na ang guyabano ay dapat gamitin sa pangunahing pagkain kapag mayroon ng kanin, lugaw, o chamote sa tiyan upang neutralisahin ang natural na acidity. Kung isasama pa ang steamed fish, tokwa, o itlog, mas madali itong matatanggap ng digestive system. Hindi lamang ito isang prinsipyo ng nutrisyon kundi isang paraan din upang protektahan ang tiyan at bawasan ang metabolic pressure sa bato. Sa pagtanda, ang pagkain sa tamang oras ay kung minsan ay mas mahalaga kaysa sa pagkain ng tamang pagkain. Ikalawa, kailangan mong kontrolin ang dami ng guyabano na ginagamit araw-araw ng makatwiran. Marami, pagkatapos marinig na ang guyabano ay mabuti para sa puso at naglalaman ng maraming antioksidan, ay nagsisikap na kumain ng labis sa paniniwala na mas maraming sustansya, mas mabuti, ngunit ang katawan ng matatanda ay hindi gumagana sa prinsipyong iyon. Kapag humina ang kidney function, mas mabagal ang paglalabas ng potassium. Kung labis kang kumakain ng guyabano ng tuloy-tuloy sa isang araw, ang labis na potassium ay maaring tahimik na maipon sa dugo ng hindi mo namamalayan. Ang nakakabahala ay ang mataas na potassium sa dugo sa mga matatanda ay karaniwang walang malinaw na sintomas sa simula. Marami ang nakakaramdam lamang ng bahagyang pagkapagod pagkatapos kumain, bigat sa binti, o kakaibang tibok ng puso at binabalewala ito. Ngunit kung magpapatuloy ang sitwasyon, malaki ang magiging epekto nito sa sistema ng puso. Kaya, palagi kong ipinapaalala sa aking mga pasyente na ang pagkain ng sapat lamang ang tunay na karunungan ng pagtanda.
Ang isang maliit na guyabano sa pagkain ay sapat na upang makuhang katawan ang nga benepisyo. Hindi kailangang pilitin ang sarili na gumamit ngang labis upang masabing inaalagaan ang kalusugan. Sa halip na tumuan lamang sa isang uring pagkain, dapat kang magsalit-salit sa mga pamilyar na gulay at prutas sa Pilipinas tulad ng kalabasa, upo, patola, sayote o pechay. Ang pagkakaiba-iba ay nakakatulong sa katawan na makakuhang iba't ibang nutrients nang hindi nagdudulot ng labis na presyon sa anumang organ. Palagi akong naniniwala na ang pangmatagalang malusog na katawan ay hindi nagmumula sa labis kundi sa balanse at katamtaman. Ikatlo, ang manakaroon ng kasaysayan bato sa bato dahil sa oksalate ay kailangan maging lalo nang maingat sa madalas na paggamit ng guyabano. Bagamat ang guyabano ay isang malusog na pagkain, naglalaman pa rin ito ne isang tiyak na natural na dami ne oksalate. Para sa mga malusog na tao, ang damiang oksalate na ito ay karaniwang hindi nagdudulot ng malaking problema. Ngunit para sa mga nagkaroon na ng bato sa bato o may huminang kidney function, ang matakal na pagkamit ng walang pagsubaybay ay maring makapataas na panganib na pakipon ng kristal sa urinary tract. Nais kong maunawaan ninyo na ang modernong medisina ngayon ay hindi na nagpapatupad na absolute avoidance para sa lahat tulad ng dati. Ang mahalaga ay i-personalize ito ayon sa bawat individual. Mayroong mga taong kumakain ng guyabano araw-araw at nananatiling malusog. Ngunit mayroong mga taong kailangan lamang gumamit ng labis sa maikling panahon at nagpapakita ng reaksyon ang katawan. Kaya, kung nagkaroon ka ng bato sa bato o kasalukuyang ginagamot para sa talamak na sakit sa bato, makipag-usap sa iyong doktor upang makakuha nga gabay na angkop sa iyong partikular na kondisyon. Sa mas malalim na pananaw, palagi kong inaasahan na maunawaan ninyo ang isang bagay na walang pagkain na ganap na mabuti o ganap na masama. Ang nagpapasya ay palaging ang paraan ng paggamit, dami, at kalagayan ng kalusugan ng bawat individual. Kung ginagamit ng makatwiran, ang guyabano ay maaring sumuporta sa kalusugan ng puso, labanan ang oxidative stress, at pabagalin ang proseso ng pagtanda. Ngunit kung labis ang paggamit o mali ang pagkakatambal, maaari rin itong maging pasanin sa digestive system at mga bato na unti-unting humihina sa edad. At kung patuloy pa rin kayong nanonood hanggang dito, nais kong anyayahan kayong mag-iwan ng numero 8 sa seksyon ng komento. Iyan ang paraan upang malaman kung nakakuha kayo ng mahahalagang kaalaman at nakita itong kapakipakinabang. Para sa mga nasa edad 50, ito ang pinakamahalagang yugto upang simulan ang pag-alaga sa bato ng mas seryoso. Maraming nag-iisip na kapag lumitaw lamang ang sakit ay kailangan ng pagbabago, ngunit sa katotohanan, ang proseso ng pagtanda ng bato ay tahimik nang nagsisimula ng napakaaga. Kaya, ugaliin ang tamang paghahanda ng pagkain, bawasan ang maalat na pagkain, at dingchi na magpa-check up ng kidney function taon-taon. Ang maliliit na pagbabago ngayon ay makakatulong sa inyo na maiwasan ang maraming pagkapagod sa pagtanda sa hinaharap. Para sa mga nasa edad 60, ang pinakamahalagang bagay ay ang matutunan kung paano makinig sa iyong katawan pagkatapos ang bawat pagkain at bawat pagtulog. Kung madalas kang nakakaramdam ng pagkapagod, kabak, bahagyang pamamaga ng binti, o labis na pagkauhaw sa gabi, iyan ay maaring senyales na kailangan ng baguhin ang dieta. Ang isang salat ng pipino at guyabano, isang simpleng nilagang gulay, o ang pag-inom ng tubig sa tamang oras ay kung minsan ay nagdudulot ng mas malaking epekto kaysa sa iniisip ng marami. Sa edad na ito, mas mahalaga ang kumain ng tama kaysa sa kumain ng marami. Para naman sa mga nasa edad 70 pataas, ang kalusugan ay hindi lamang nagmumula sa gamot kundi mula rin sa panggagalaga na pamilya. Ang isang malambot na lutong pagkain, isang gulay na binabat ng tama, o ang pag-alala ng anak at apo sa bawat pagkain ay isang malaking pampasigla para sa mga matatanda.
palagi akong naniniwala na ang kapayapaan ng isip at ang pakiramdam na minamahal ang pinakamahalagang gamot na nakakatulong sa katawan na gumaling ng matatag kaysa sa anupamang bagay. Mga mahal kong kaibigan, ang isang hinok na guyabano ay hindi kailanman naging mapanganib. Ang mahalaga ay kung paano natin ito ginagamit upang maging angkop sa ating edad at kalagayan ng kalusugan. Kapag alam nating ipagsama ng tama ang mga pagkain, kumain sa tamang dami, at lutuin ng makatwiran, ang guyabano ay isa pa ring napakabuting regalo para sa puso, daluyan ng dugo, at kalusugan sa pagtanda. Ang kaalaman sa nutrisyon ay hindi nakakatulong sa atin na mabuhay magpakailanman, ngunit nakakatulong ito na gawing mas magaan, malusog, at payapa ang natitirang mga taon ng buhay. Sana ang mapagbabahaging ito ngayong araw ay makakatulong sa inyo na maging mas kumpiyansa sa pag-alaga sa inyong mabato araw-araw. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang nilalamang ito, mangyaring ibahagi ito sa inyong mamahal sa buhay at kaibigan upang mas maraming matatanda ang makaiwas sa matahimik na pagkakamali sa pagkain. Naway palagi kayong manatiling malusog, masaya ang isip, at tamasahin ang inyong pagtanda ng payapa, malinaw, at masaya.